Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan sa mga Martes. Pila ka labor groups na kulangan sa igasaka sa sweldo sa mga mamumugon sa rehiyon. 37 to 45 pesos nga saka sa daily minimum wage sa Western Visayas aprobado na. Ipatuman sa November 19. Pagbaha nagapabilin nga problema sa pila ka patsyo sa Iloilo City. Pila ka adlaw antes ang piyesta minatay. Mga transport terminal sa Bacolod City gin-inspeksyon sa LTO, HPG kag PDEA. Sa Lakyan, ginkarnap sa Bilisan Antique. 4 ka sospek na dakpan sa kapulisan. Isa ang nakabalagyo. Kag 77 million pesos dike project sa Barangay Balabag, Dumangas. Narusdak 8 ka bulan matapos na kumpleto. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa One Western Visayas. Sa nagapangunang balita, 37 to 45 pesos nga saka sa daily minimum wage sa Western Visayas aprobado na. Pila ka mga empleyado naghinyo sang mas mataas pa nga wage hike. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Sambagharo, Iloilo City. John. Kim, sugod November 19, ipatuman na ang bagong daily minimum wage diri sa Western Visayas kag dako ini nga bulig suno sa pila ka mga empleyado. Every peso counts para kay Manong Roy nga isa ka breadwinner. Subong nga nagtaas ang presyo sa mga balaklon ilisipon na lang kuno kung kaisa ang madalas sinipauli sa iya sweldo. Gani isa ini sa mga nalipay sa ginanunsyo nga saka sa daily minimum wage sa Western Visayas. Salamat kita sa kuan nga sa duli nga nagtaas. Mga dako gid nga bulig sa preyo sa amon nga bilyado. Uli mataas pa gid. 37 pesos ang saka sa non-agriculture, industrial kag commercial nga may masobra pulo ka mga empleyado. 45 pesos naman sa may manubo sa pulo ka mga empleyado. Motsilingon halin sa 513 pesos nga non-agriculture, industrial kag commercial nga may masobra pulo ka mga empleyado, magasaka sa 550 pesos ang minimum daily wage. Halin sa 485 pesos naman nga sweldo sa non-agriculture, industrial, commercial nga may hindi maglapaw sa pulo ka mga empleyado, magasaka ini sa 530 pesos. Meron na tayong bagong wage order issued last week at it will take effect on November 19. Sana sapat na yung aming binigay. At yun muna dahil meron ding considerations ang employer na dapat nating intindihin. Sa bahay naman sa sektor sa agrikultura yara sa 40 pesos ang ginsaka sang sweldo kada adlaw. Kutsilingon, halin sa 480 pesos magasaka ini sa 520 pesos. Wala sang problema ang ini nga increase para sa employer nga si Rolando. Apang suno sa iya, magapatuman man ini sang internal agreement sa iya mga tinawon na tuhoy sa ila obra. Loy man ko sa taon, okay na, para sa akon niya. Pero siyempre may internal naman ako sinayang himuon to improve, to increase man sang ilang i-increase ko man ang mga number one, ang ilang attitude ang towards work, ang increase kina dugangan nila man ang ila increase sa obra. Apang kun ang grupo nga United Labor Alliance Panay ang pamangkuton. Tuman kalayo ini sa ila ginahinyo nga 200 pesos nga increase. Gani ginaduso sang grupo nga i-abolish ang RTWPB. Ang 37 pesos is tama gid kagamay and it only proves nga ang RTWPB is inutil gid, no? With the sentiment naman sa magagmay naton nga mga negosyante, hindi sila kasarang, no? What is our government there for? Apang kun ang ginaduso sang alyansa ang ipatuman suno kay Berdejo, hindi na niya ini masarangan. Hindi mo na mabatyagan if you are not an employer. Kung one side lang kita, hindi mo na mabatyagan. Kim, sunod naman sa grupo nga United Labor Alliance Panay, padayon sa gihapon ang ilang pagduso sa dugang nga 200 pesos sa daily minimum wage diri sa Western Visayas apang subong igapaagi na kuno nila ini sa Kongreso. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala.
Pagmaha, nagapabilin nga problema sa pila ka patio sa Iloilo City pila ka adlaw antes ang piyesta minatay. Problema sa drainage na tungod rason. Yaring balita. Apat ka adlaw antes ang piyesta minatay. May pila na ka mga Ilonggo ang nagabisita sa patio. Si Lizelle, imbes mangin matawhay ang pagbisita, ginsugatay ni isang baha. Wala inisang mahimo kundi maglusong. Ini ang sitwasyon sa Iloilo City Public Cemetery sa Quintin Salazaro. Ilabi na kung magbubo ang mamunog nga ulan. Suno sa mga sepulturero, tagsa nga magbaha sa patio, nagalabot pa sa apat ka adlaw antes maghubas ang tubig. Tapak-tapak lang sa tubig, Panginoon to karon mo. Budlay man siyempre grabing tubig, madalon mo. Namit kung sugpunan na damo tangas ang gamay lang ang mga ulo alagyan. Palaligban man ang baha sa lapas kagtan sa public cemetery. Isang una pa ngagin ngagin simento sinidi ang alagyan kag na na to ang kanal sa kilid. Wala na pala gago ang tubig. Budlay man actually sa pag-plaster sa amon gamit. Suno sa heads ang Iloilo City GSO, ila na hibaluan nga kakulang sa drainage system ang problema. Apang hindi madali-dali ang pagbutang sini sa mga patio. Magbudlay, magpadako sa drainage, mag-upgrade sa drainage system kaya hindi kakahulag mayo. Magabutang sang latayan ng GSO sa tato ka mga patio. Ginasugura naman ang drainage system sa Tanza Public Cemetery. Pagausisaon man sang GSO ang mga pansyon nga gabok na. Ang kapadugay sa amon ang inablang to locate sa relatives ang mga tagiya sang pansyon kay legally may implications na kung i-transfer namon without the go signal from the relatives ang patay. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang weather system sa Western Visayas sunod sa pag-asa. Magalumon nga kalangitan na ginapananaw nga lakat sang panahon sa Nobyembre 1. Gani abiso sa pag-asa. Make sure nga ginamonitor naton aton nga latest nga weather updates and lang siguro pangaman nanta sa mga posible nga pag-abot sa posibleng pagtupa sa mga pag-ulan. So make sure nga may dala kita nga payong. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa tugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamong salamat mga transport terminal sa Bacolod City. Ginsugura na inspeksyon sa otoridad agud panghandaan na pagdagsa sa pasahero sa Fiesta Minatay. Yaring balita nga itong gintutukan. 3 ka adlaw antes mag-amat-amat dagsa ang mga pasahero nga magapauli para sa Fiesta Minatay. Ginsekyar na sang mga personnel sang Land Transportation Office kag PIDEA ang mga transport terminal sa Bacolod City. Mayor nga tinutuyo nga masigurado nga kondisyon ang mga public utility vehicle. Gasubong sa mga bus kag mga driver ilabi na sa mga malayo nga ruta. We have deployment all terminals and other convergence area. We're asking all terminal operators ano ang mga estimated nila including ports. Of course, ang drunk driving we will be strictly monitoring together with PNP. Ipatigayin man ang Oplan Harabas ugod ang surprise drug testing sa mga driver. Talaga unang-una yung safety ng mga pasahero, ng mga travelers natin. Kapag kayo nahuli na under the influence of drugs, mataas po ang penalty nito. Hugot man ang pagbantay sa PIDEA sa posible pagpalusot sang mga kontrabando kadungan sang pagdagsa sang pasahero. Ang pinaka-driver nagpasalig man sang kahandaan kag kooperasyon. Importante na sir nga mag-inay tas biyahe kay para gina sa atong pamilya at una nga atong sa paglakat mga muyo man ta. Ginapaanda man naman sa Highway Patrol Group ang mga kaskasero nga driver sa dalan. Lalo po yung mga motorista, ang ating pong sasakyan dapat nasa kondisyon at yung ating mga sarili ay natin nasa kondisyon din. Pero we will see to it na kami po ay talagang lalabas pa. Ipatuman man sa Bacolod City LGU ang curfew sa mga pampubliko nga patio. Halina alas 6 aga, tubtob alas 10 sa gabi. Need ta nga ma-regulate yun, ang pagsulod kag ginalikawan taman syempre nga magtinerbala sa sulod nga wala na nato na monitor. That's why nga may prescribe ka hindi ginaton luyag nga hindi bala makontrolar. Padayon ang pagpanglimpyo sa mga patio sa syudad kag pagbutang sang dugang nga suga. Opod Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Sa lakyan ginkarnap sa Belisan Antique, 4 ka suspect na dakpan sang kapulisan. Isa nakapalagyo. Samtang makapuso bangkay, isang lalaki nga ginapahayag biktima sang pagpangkastigo na sapuan sa suba sa Dao Capiz. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Arestado ang 4 ka mga sospek sa ginaalegara carnapping scheme sa Banwas ng Belisan Antique sa Oktubre 26. Lakip sa mga nadakpan ang 3 ka lalaki kag 18 anyos nga babayi. 3 sa mga ini ang residente sang San Jose samtang isa pumuluyo sa Bugasong Antique. Suno sa kapulisan, nakabaton sila sang 911 call kaangot sa insidente. Gilayo nga nagpatigayon sang checkpoint ang Belisan Police apang naglikaw ang mga sospek. Pinaagi sa GPS ang salakyan na locate ini sa isa ka eskwelahan kag didto sila nadakpan. Nakapalagyo naman ang isa nila kaupod nga ginkilala kay alias Jonah. Nakita ang mga suspect nagapanago sa mga silamon sang naghapa silamon sang field sang eskwelahan. Ang salakyan gin-search na lang with the presence of mga barangay officials. So dito nakita natin na may mga armas ini nga sasulod sang ila salakyan, mga cellphone, mga kutsilyo. Antes sini, ginapahayag sang biktima sa mga pulis nga wala naging balik sang nagrenta ang salakyan. Hindi naman matawagan ang cellphone number sa nagrenta. Irentahan niya ni ang salakyan sa duwa lang sa Oktubre 17 at 19. So, ang nagrenta, nag-extend siya sang until October 26. Okay. Kaso, ang nagrenta ni wala na nakabayad sa daily basis nila nga haling kang October 21. Sunod sa kapulisan, wala sila sa nakuha nga impormasyon sa mga suspect. Bangod wala ang mga ini nagasabat sa mga pamangkot. Preso na mga ini sa Belisan Police Station kay nagapangatubang sa reklamo sa paglapas sa anti-carnapping law kay illegal possession of firearms. Sa Barangay Poblasyon, Ilaya Dao Capiz, nasapuan ang bangkay sang lalaki nga nagalutaw sa suba sang Lunes, October 27. Sa investigasyon sang kapulisan, ginkilala ini kay alias Bobby, 36 anyos, sang Barangay Apero sa Banwas sang Tapaz. Nagagwa man sa investigasyon sang kapulisan nga si alias Bobby ang biktima sa pagpangkastigo nga natabo sa October 25 sa barangay man mismo sini. Padayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Daik nga nagabalor sang masobra 77 milyon pesos na rusdak walo palang kabulan sang nahuman. Duga nga pagusmod sang daik ginakabalakan sa mga residente. Yaring balita ang aton gintutukan. Tuman ang kalipay sa mga residente sang Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo sang nahuman ang 77 milyon pesos nga slow protection project Pebrero sining katuig. Inibangod, masolusyonan na ang madugay na nga problema nila sa baha. Every nga magdamo lang ulan, nagkasaka kami na simpre nagadalom sa amon nata nga lugar mo kay kaawas ang tubig. Oo, tagahawak kami daw mo. Apang kasubong nga narusdak ba ng paglaom ni Eva sang natipag ang dakong aporson sang daik sang Sabado, Oktubre 25. Oktubre 10 sang unang nga narusdak ang pinakaporson kadungan sang pagdinog sa Manay, Davao Oriental. Hindi sinimalikawan nga magduda nga substandard ng proyekto. Hindi kita kuya magpati sina nga linog, no? Kay kung linog lang aton nga kwan, hindi na mawasak hasta ang dayka. Sunod sa barangay officials, wala sang koordinasyon ang DPWH sa ila toy sa proyekto. Nakita na lang namon ya nga may project namon sina. Pero wala na sila ka kumbaga pag-start nga na-inform kami. Sunod sa DPWH 2nd Iloilo District Engineering Office, sa 295 meters nga dike, 150 meters kung masobra 50% sang dike ang naguba. Linog kag mamunog ulan ang kausa sang pagarusdak sunod sa ahensya. Sang gin-investigar ang proyekto, nasunod man sa kontraktor ang ila design. I-adapt naman sa palabuton nga design sang ahensya ang rekomendasyon sang DPWH 6 kung matapos na ang investigasyon sang geologist sang regional office. Dugang sang DPWH, wala pa man na turnover sang kontraktor ang proyekto sa ila. Ginbutangan na sang DPWH sang warning signs ang nausmod nga porson sang dike. Apang hindi makuha ang kangawa sa mga pumuluyo. Kayon, daliwa dayon para nga daw masipte man ang tao, di nga di bala garagi. Mabasi ko makalabot ng tabla sa punta, to kag muubos, si bala rusdak. Sunod sa DPWH, nagpasalig ang kontraktor nga gilayon kayuhon ang nagubang nga porson sang dike. Ginabanta 35 million pesos ang valor sang repair works nga gastuan tanan sang kontraktor. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas.
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, isa namang katurista Pilason matapos maigos ang kilat sa isa sang Boracay. Samtang pagbobo sang mamunog nga ulan sa isla, nagtugas ang pagbaha. Si John Sala nakatuto. Nagahulat ang ining mga turista nga mag-untad ang pagbubo sa mamunog nga ulan samtang iyara sa sulod sa isa ka establishmento sa Station 2 Boracay Island, Maliaklan kahapon sang aga. Sang hinali ilang nagpangilat kag nagdaguob sa mabaskog. Sa mga tiyon ginasilingman nga naigos ang kilat ang 38 anyos nga turista nga lalaki nga nagapaddleboard sa baybay samtang nagalumtad ang thunderstorm. My first na-stop ng lightning and supposed to be pag maamo na dapat ma-take shelter na kita. So basigaan siya nga hindi man. So ang second na pag-struck ng lightning, naiguan siya bigla na tumba ang patient. Gilayon niyang nirescue ang mga turista kang gindala sa isa ka ospital sa Isla Antes Ginsailo sa ospital sa Banwa, Sang Kalibo. Padayon pa ini sa karon niya ginabulong. Samtang bangod man sa mamunog kapag inulan kahapon, nagbaha man sa mga barangay sang Dumlog, Kabulihan, Poblasyon kag Baluspo sa Mainland Malay. Wala man nakaluwas ang ini ka ospital sa Mainland Malay matapos nga gidbaha. Makitaan sa sini nga video ang daludo sang tubig baha sa sulod sang ospital. Total of 15 patients po ang aton nga ginbuligan nga i-transfer sa Malay National High School and balik sila morning na the next day. John Sala, One Western Visayas. Mga puso, natunaw na ang LPA o low pressure area kahapon malapit sa Palawan. Sa subong, wala pa sang bago nga malaing nga panahon nga na-monitor ang pag-asa. Pero padayon nga magbantay sa mga masunod nga inadlaw kag sa semana. Samtang kahapon, opisyal na gindeklara sa pag-asang pag-upisa sa amihan season. Amat-amat ini nga magapalamig sa panahon pero sa Northern Luzon pa lang ini mabatsyagan. Amat-amat man ini nga mag-apekto sa iban pangabahin sa pungsod sa masunod nga bulan. Magluwas sa amihan, nag-apekto man sa pungsod ang Intertropical Convergence Zone kung ITZZ Easterlies kag shear line. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa pag-ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, pati man sa bahin sa Negros Island Region. Mga vendor sa fish kag meat section amat-amat na nga nagaplastar sa bag-o nga Iloilo Terminal Market. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Makitid ang mga pwesto, gani ang tag sa ka-vendor diri sa bago nga Iloilo Terminal Market, nagadiskarte lang agud mapaigo ang ilang mga baligya. Ang fish vendor nga si Manang Dian, wala ginadamo ang display para hilway sila sa paghulag sa ila pwesto. Makitid sa pero sa ulima, nad kami ma'am, daw kay primera pa malang mo. Okay lang sa kay mama, tamat ng sulod. Kung maubos, pagwa naman. Aminado man ang mga nagabaligya sang karne nga nabuhinan ang kadakuon sang ila pwesto. Apang kontento naman sila. Hindi makabutang, makabili tapalan, kag lamisa diri. Extend man kami gamay. Suno sa Local Economic Enterprise Office, tag sa Kastol ang mayara sang 1 meter nga kalaparon kag 3 meters nga kalabaon. Wala naman sang pagsaka sa rental fee. Ang aton nga soft opening will be on October 30. Bali, pinpa-plaster lang naton sila dira para in preparation for the Thursday. Ginkalipay naman sa mga konsumidor ang bago nga merkado, bangod masulhay ang pagsinarayo. Na-appreciate ko siya kay malimpyo. Oo. Organize. Unlike before. Oo. Nagdaw ka untidy before. Ang taway. Kag malapad ang lugar kag medyo hindi na siguro magigko ang super karon. Samtang nagpatigay naman sang protest rally ang mga progresibo nga grupo bilang pagpamatok sa ila ginatawag nga privatization sini. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ginkumpiskar kag ginsuspend sang Land Transportation Office 6 ang lisensya sang driver o kon SUV driver nga nanumbag sa road rage nga natabo sa Barangay Tagbak-Haro sang Oktubre 21. Ini matapos nag-issue sang show cause order ang ehensya sa driver nga ginkilala kay Nanding. Hatagan ni sang 5 ka adlaw agod magpasa sang written explanation. Una na nagpahayag si Nanding nga handa man sina tubangon ang konsekwensya sang iya nangin akto. Makuso o kung mga kapuso, ginbawian sa kabuhi ang 56 anyos nga
truck driver nga si alias Ernesto matapos gintiro sang riding in tandem suspect sa bahin sang Hacienda Siocon sa barangay Lopez Zaina, Banwa, sang Murcia. Dead on arrival sa medical facility sang Banwa ang biktima nga nakaagom sang madabong nga pilas sang pagkatiro. Sa investigasyon sa kapulisan na naog ini sa truck, agod sugato ng mga trabahador sa kampo sang ginpalapitan sa duha ka suspect sakay sa motorsiklo kag gintiro. May mga persons of interest na kag motibo nga ginatutukan ang kapulisan. Pagpanahog niya kay nangihi siya, kay masugat ni siya tani sa iya nga mga tapasiro, palapitan siya sang duwa ni ka suspect nga nakamotor kagin tiro. Duwa patay, isa pilason sang naglupok ang ruweda kag nakabugo ang delivery van sa Haro. Sa Nulusena, Iloilo, rider kag barak rider ginbawian sa kabuhi sang nakabunggo ang motor sa nakapark nga truck. Yaring balita. Dead on arrival sa ospital ang duwa kasakay sang delivery van matapos naglupok. Ang natuo nga panguna nga goma sini sa barangay Balabago, Haro, las 2:40 Sabado sang hapon. Ginkilala ang mga ini, Kanday alias MG sang Maasin, Iloilo, kag alias GD sang Kabatuan, lunsay legal ang pangidaron. Nakaagom ang mga ini sa patal nga pilas sa ulo kag dughan. Nakaagom sang minor nga pilas ang 54 anyos nga driver. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa buhang flyover ang salakyan kag padulong sa Dumanga sagod mag-rescue sa mga truck sa ila kompanya. Ginabanta 30 tub-tub 40 metros matapos makapanaog sa buhang flyover. Sang lumupok ang goma sang salakyan. Rason, nadulaan sang kontrol ang driver. This is a self-inflicted type of vehicular accident. No? So, nag-coordinate kita sa owner and then type sa vocal person sa company. Willing sila i-shoulder ta nga gustuhan. Patay ang rider kag back rider sang isa ka motorsiklo sa makabunggo sa nakapark ka truck sa barangay Dawis, Nulusena, Iloilo. 1:25 Sabado sa kagahon. Ginkilala ang rider nga si alias Remly, 31 anyos, samtang ang back rider amo si alias Jovel, 28 anyos, lunsay residente sang barangay Hamabalud, Pototan, Iloilo. Gindeklarar nga dead on arrival sa hospital sa Remly nga nakaangkon sa patal nga pila sa ulo. Napatay naman, samtang ginabulong si Jovel nga may pila sa dughan. Sunod sa kapulisan, posible wala matulupang dan ni Remly ang truck, bangod madulom ang lugar. Lunsay wala sang helmet ang duwa, apang hindi man sila hubog. Sunod sa kapulisan, nag-areglohanay na ang tagiya sang truck kag mga himata sang biktima. According sa driver, nawadaan po sila sa Coroto kag ang battery na daw may diferensya. Nagpahigat man sa sir kag may early warning device man sa sir. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa time-lapse footage sang Fevox, makita ang aliwat nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Mount Calaon kahapon sang hapon. Kapinapat ka minuto nga nagbuga ang bulkan sang aso halin 1:48 sang hapon. Sunod sa Fevox, may katason nga 150 meters ang plume nga ginbugas ang bulkan. Duhaan man ka-volcanic earthquake ang na-record. Lauman, sunod sa Fevox nga padayon ang pagbugas ang aso sang bulkan. Para pag kita sa alert level 2, ma'am, no? So, expected din naman yun ng mga emission din na experience kasi may phreatic eruption. Mapuso nag-upisa na ang Proof of Purchase promo sang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwas sa 1,000 kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches sa atong GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sang Pure Gold nationwide. Maghalong ha sa fake news, fake FB accounts ukon scam text. Tutok lang sa GMA ukon magbisita sa official Facebook page digalit sa microsite sa GMA promos para sa complete mechanics pati man sa announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
mas nagainit pa ang mga eksena sa finale week sang akusada. Makasalbar pa ay si Lorena sa malaing niya tuyo ni Dennis. Ano pa ang pwedeng himo ni Wilfred para maluwas ang asawa? Hindi magbuhi sa intense kag makahalawat-hawat nga pagtapos ng akusada sa buong Domingo 4 p.m. pagkatapos ng Cruz versus Cruz, mga kapuso. Mga kapuso, 27 Samahang Pisika ng Visayas at Mindanao National Physics Conference ginpatigayon sa University of San Agustin. Nagtipo ng masobra 400 ka scientists, researchers, educators sa makigbahin sa pagbaylohan ay isang ideya, eksperyensya, applications of physics kag allied fields nga pundasyon sa pagpasanyog sang teknolohiya. Ang speaker halin sa France kag may mga partisipante man nga halin sa pungsod Japan, South Korea kag USA. Lakip sa nanging topiko ang material science and engineering, condensed matter physics, computational physics, soft matter and biophysics kag physics education. Pinagi sa aktibidad, mapakita ang pagimakas nga mapasangkad ang science and technology agud masolusyonan ang local kag global challenges. Basically, the conference promotes science, especially in the field of physics. Kasi parang yung connotation ng physics na difficult, tapos natatakot yung estudyante. We would like to promote na hindi yun nakakatakot. Actually, we need physics to advance our technology, advance our country. Mga kapuso, 58 days na lang, Pasko na. Ako si Kim Salinas, sining One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dakong nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.